Chapter 1. Okay, what exactly happened? Kalkulado ang bagsak ni Melanie sa bawat salitang binitiwan niya. Sabay na nag-react ang dalawang yaya. Ma'am, yung batang yan ang may kasalanan. Tinadyakan niya ang alaga kong si Francis. Deklara ng uniformadong yaya. Nakaturo pa sa kabilang bata. Hindi si James ko ang nag-umpisa. Yang alaga mo ang nag-umpisa ng gulo. Maagap ding sabad ng isa pang yaya. Pwede po bang maging mahinahon kayo, please? Hindi po mareresolba ang gulong ito kung magtuturuan lang tayo ng magtuturuan. It was rare event na may mga nagbangayang estudyante sa kanyang nursery preparatory school. At hindi niya iyon mapapalampas. Matamang tinitigan niya ang mga sangkot sa munting gulo. Bawat dapo ng kanyang tingin sa dalawang nakayukong bata sa harap ng kanyang mesa ay humihigpit ang pagkakahawak sa mga ito ng kanya-kanyang yaya. Tanda ng matinding pagsuporta. Naiintindihan naman niya yon. Matagal na niyang naobserbahan na mas attached pa nga kung minsan ang mga bata sa kanilang mga yaya kaysa sa mga magulang ng mga ito. I wish to hear the story from the boys themselves. Dagdag niya. Hindi na siya umaasa pang makarinig sa mga yaya ng patas na bersyon ng nangyari. Lalo na't ang mga ito naman ngayon ang nag-iismiran. So, who started this fight? Nagturuan ang dalawang bata. Nagpalitan naman ng matatanim na tingin ang mga yaya. I'll ask you first, Francis. James, he kick you? Tumango ang bata. He kicked me on the shin, Mom. Itinuro pa nito ang bahaging yon. It still hurts. Parang maiiyak na naman ito. Inalo-alo ito ng yaya nito. James, why did you kick Francis? Teacher Lani says it's bad to hurt other people, right? We should love each other. That's what Papa Jesus tells us. Ginagamitan niya ng persuasive psychology ang bata para maging komportable ito na aminin kung ano man ang kasalanan. Tumango naman ito. Then, why did you kick Francis? Buong hinahong ulit na tanong niya. Tahimik na nakayuko ito. Nang bahagyang yugdugin ito ng yaya, napilitan itong tumingin sa kanya. Ask him why I kick him, Mom. Nagulat siya sa sagot nito. Pardon? He can tell you, Mom, why I kick him. Matatas na sabi nito. Bahagyang na-provoke siya sa isinagot nito. Did you hear that, Francis? Masasagot mo raw kung bakit kanya sinipa. Now, Francis, will you tell Teacher Lani what you fought about? Kitang-kita niyang napapiksi ang bata. Namayani ang katahimikan. Tila walang gustong umimik. Pati yaya ni Francis ay natahimik. Come on, Francis. Just tell me what happened. Mom, I don't know what he's saying. We were just playing and horsing around. Then suddenly, he kicked me. Liar! Nagbabaga ang tingin ipinukol ni James sa kaklase. He teased me and called me names and he said I'm a weenie cause I wouldn't play with them so I kick him. Nakayuko lamang si Francis, tanda ng guilty admission. Is that true, Francis? Did you call him that? Bigla ay nagbago ang ihip ng hangin. Ang biktima ay siya palang pasimuno ng ikinapahamak nito. Saglit siyang natahimik. Pagkuway nagdesisyon. I wish to talk to any of their parents tomorrow about this. I'll formally write to them about this. Tumango ang yaya ni Francis. Samantala, ay natigilan naman ang yaya ni James. May problema ba, yaya ko ring?
lahat ng kaso ay nakikipagtulungan sila sa mga tagapag-alaga ng bata na siyang nagsusupervise sa aktibidades ng mga ito. In this rare situation, magulang na mismo ang gusto niyang makausap. Wala naman po, Ma'am Lani. Very well. Bumalik siya sa batang nanita. James, you wouldn't do that next time, would you? You will tell Ma'am Lani if anyone teases you. Is that clear? Tumango ito. Nakaka-alarma na ang behavior nito lately. Mabait na bata naman ito. Obedient, cooperative, active, and sociable. Pero gradually ay naging aggressive ito. Kung hindi naman ay reclusive. She could see that something was wrong. Francis, you will stop saying bad things against others. It's bad to hurt others' feelings. Now, say sorry to James and tell him you didn't mean what you said. Umaling din siya sa kabilang bata. James, say sorry to Francis too. Then shake hands. Nahihiyang sorry ang inusal ng dalawang bata sa isa't isa at mahikling nagkamay. Parang duplicate ng kani-kanilang mga alaga. Nagkangitian na rin ang mga yaya. Very well. Pakihintay na lang po ang mga sulat. Agad siyang nagsulat sa kanilang school letterhead para sa mga magulang ng dalawang bata. Aside from her natural affection for kids, passionate din siya sa bukasyon ng pagtuturo. Iyon ang nagtulak sa kanya upang ang kuning kurso ay BS in Early Child Education. And her profession was more like a hobby than a job to her. The Little Tinkers Nursery and Preparatory School was her enterprising father's brainchild. Strategically located kasi ang kanilang subdivision sa 3 pang kanugnog na subdivisions at kalapit pang iba. Pagkatapos mabili ang bakanting loteng iyon, ay agad silang kumuha ng permit para ma-set up at mag-operate ng nursery school. The school was an instant hit. Taon-taon ay dumarami ang enrollees at kinailangan agad nilang magdagdag ng teaching at security personnel. The exception of expansion was not far behind, pero pinili niyang ganoon na lang muna yon. After all, yun lang naman talaga ang gusto niya. School for young kids. Sa edad niyang 25, she was already the headmistress cum teacher of her very own children's school. At iyon ang nagpapaligaya sa kanya ng gusto. But one thing did bother her persistently at hindi nakakalimutang ipaalala iyon sa kanya ng mga magulang niya. Melanie, iha, kailan ka ba mag-aasawa? Kailan mo ba kami bibigyan ng apo? Yun na lang palagi ang sinasabi ng kanyang inang si Sofia. Oo nga, iha. Napapaligiran ka nga ng mga bata, pero wala ka namang sarili mo. Napilit din ang kanyang amang si Jose. Ma, pa, wag yun naman akong madaliin. Darating din tayo riyan. Maghintay-hintay na lang tayo. Yan naman ang palagi rin niyang isinasagot, saka siyang ngingiti. Apuradong-apurado na ang mga itong magkaapo. Paano kasi nag-iisa siyang anak? Pero niwala nga siyang boyfriend. Then, find one. Ang palaging buwelta ng mga ito. It's not that easy. Ang sasabihin naman niya. That's impossible. You're beautiful. At doon magtatapos ang madalas na pagtatalo nila tungkol sa kanyang pagkaasawa. Ibinigay niya sa mga yaya ang mga sulat. I wish to see them tomorrow or at their most convenient time. Nang sumunod na araw ay nakipagkita kay Melanie ang mama ni Francis, kasabay ng yaya't anak. Concern na concern ito at nangako sa kanyang
pangangaralan ang anak nang hindi nang ulitin ang inasal. Apologetic naman ang yaya ni James. Hindi daw makakarating ang amo niya. Marami raw kasing personal na inaasikaso. Okay lang, sabi niya. James, Ferran can come at their most convenient time. Pero may ipinabibigay raw na sulat para sa kanya ang surname nito. Pagkatapos pasalamatan ang yaya, ay agad na binasa niya ang handwritten letter. Agad niyang napansin ang strong up-hand wrightmanship ng sumulat. Ngunit mas nakuha ang pansin niya sa nakasulat doon. Dear Miss Santillan, I appreciate your concern about my son. At least, we parents have guiding hands from teacher like you, to whom we entrusted our kids. On matters concerning James' discipline, I believe you were trained on that. And since he's understand your care, why not put the training into use concerning my son's behavior or misbehavior? Audacious. Nagngingit-ngit na nais sa loob niya. Ngali-ngali na niyang nakumusin at isyot sa basurahan ang kapirasong papel. Hindi niya alam kung paano ika-characterize ang ama ni James. Ganun na ba ito kabisi at tila wala ng panahon para sa anak nito? Napagtanto niya, di kalaunan na ang iritasyon niya para sa araw na yon ay hindi pa pala nagtatapos. Bago matapos ang klase ay mayroon na namang gulo sa kanyang prep department. Nabulabog at natigil ang klase ng kalapit na mga silid ng pag-atungal ni Marco. Agad na pinatawag niya ang sangkot and to her dismay, yun ay walang iba kundi si James na naman. Miss Montes, will you please tell me what happened? Kaharap uli niya si James at ang yaya nito. Pati na rin si Marco at ang yaya rin nito. Gayon din si Miss Montes na siyang naroon nang maganap ang insidente. Ayon dito, nakaupo sa isang vacant seat si Marco nang itulak ito ni James. Pinaalis kasi nito ang una, subalit ayaw rin naman itong umalis. Is this true, James? Walang halong galit sa kanyang tinig. Baka ma-terrorize ito. Why did you push Marco? Dati-rati naman ay well-behaved na bata si James. Subalit dumadalas na ng dumadalas ang pagkakasangkot nito sa mga kaguluhan. At lagi ay ito ang aggressive sa party. She was detecting a bully in the making. Hindi sumagot ang bata. Miss Montes, isn't it that they were given the respective seating arrangement? Please make sure that they're properly seated. Magalang namang tumango ang kausap. Pinangaralan niya ang bata. James, hindi ba sabi ni Teacher Lani, masama yung nananakit sa kapwa? Do you think natutuwa si Jesus pag nakikita kanyang nakikipag-away? Umiling ito. Pagkatapos pangaralan at pagbatiin ang dalawang bata at pabalikin sa kanilang silid, ay agad na hinarap niya si Yaya Corinne. Kailangan ko na talagang makausap ang sino man sa mga magulang ni James before his behavior gets any worse. Mahalagang sila mismo ang gumagabay sa bata, lalo na sa inaasal nito. Perhaps I can talk to his mother or his... Ma'am, hindi ho available ang mother ni James. Pero sasabihin ko po kay Sir Nick tungkol sa sinabi niyo. Nag-uumpisa na siyang maintriga sa pamilya ni James. The child's family might be having troubles. Ang importante ay may makausap ako sino man sa kanila. Magalang nang nagpaalam ang yaya. Naalala pa niya ang mami ni James nang ipa-enroll nito ang bata. Yun lamang ang pagkakataong nakita niya ang sophisticated at aristocratic beauty na mami nito. Maliban doon, wala na. Palaging yaya na lamang ang kasama nito. As for Daddy, muli ay tiningnan niya ang sulat.
It was as if a troubling vibration was emanating from the words, although she thought herself silly for thinking such. Hindi pa nagkukross ang mga landas nila ng lalaking yon. And from what she gathered and heard, she was admittedly interested. Pero mild lang. Depensa agad ng kanyang utak. Kung hindi lamang sa isang pagkakataon nang sunduin nito ang magyaya, she would think James was a neglected lad. Pero sa bata na mismo nanggaling kung gaano ka-sweet at ka-thoughtful ang daddy nito. Unfortunately, nagkataong wala siya nang maligaw ang lalaki ron. Bahagya pa siyang nagulat noon nang marinig ang harutan ng mga co-teachers niya nang hindi siya mapansin sa kantin kung saan nagkukumpulan ang mga ito. Alet, did you see that father of one of your students? Day, nanlambot ang mga tuhod ko at parang nagwala ang andis ko. Hayon, nagkasya na lang ako sa pagbate. Ako nga, tinititigan ko na lang si James. Masaya na ako. Ang sumunod doon ay ang tawanan ng mga ito. Hay, kung ganun siguro kagwapo ang mapapangasawa ko, I might end up having my own nursery. Muling naghalakhakan ang mga ito. Natigil lang ang mga ito nang mamataan siya. Girls, what seems to be the cause of this frenzy? Wala namang dapat na ipag-alala ang kanyang mga colleagues dahil mayroon silang professional and congenial camaraderie. She treated them as peers and friends, and they knew that. Ma'am Lan, kanina kasi ay may bumaba ritong Greek god straight from Olympus. Naka-business suit nga lang. You should see the man. Kayo ha? Pinagpapantasyahan niyo pala ang mga ama ng mga estudyante niyo. Nagtawanan ang mga ito sa kanyang sinabi. Well, you couldn't blame us, beloved headmistress. Because we just see a fusion of our face Hollywood hangs in hot throbbing flesh, and I swear I got wet down there. Naitirik niya ang kanyang mga mata. Muli niyang tiningnan ang sulat. She was bound to see that impertinent vermin. Baka kailanganin niyang paghandaan ang Herodes na yon. Habang papasok si Melanie sa administration building ng sumunod na araw, ay may nadaanan siyang di pamilyar na Blackford expedition. At malayo pa lamang ay namataan na niya ang isang lalaking naka-long sleeve polo. Nakasukbit ang suit sa balikat at panay ang pagsulyap sa relong pambisig. Nakaharap ito sa kanyang saradong opisina. Pinilisan niya ang lakad nang maisip niyang wala nang ibang hinihintay ito kundi siya. Halfway through ay nagmamadali ring sinalubong siya ni Yaya Corinne. Ma'am Lani, narito po si Sir Nick. Hayun po siya. Itinuro nito ang lalaking nasa tapat ng kanyang office. Thank you. So, ito na pala ang daddy ni James. I believe you were trained on that. Why not use that training on my son's behavior or misbehavior? Agad nag-init ang kanyang ulo nang maalala ang sulat nito. But she will have further prejudice against the man. After all, if one should not judge a book by its cover, perhaps she shouldn't also judge this man by his letter. Habang palapit sa matayog na bulto nito, pinabuti niyang alisin ang tila bara sa kanyang lalamunan. Excuse me, I believe you are Mr. Nikolai Cloport, James' father? I'm Melanie Santillan, your son's teacher. Dahang-dahang pumihit ito paharap sa kanya. She was dumbstruck. Ang ini-imagine niyang ama ni James ay nasa 40 anyos na pataas. But right in front of her was a gorgeous 30-something guy. Agad din niyang napansin ang striking resemblance nito kay James. Hindi
rin nakaligtas sa kanyang paningin ang bahagyang pagsasalubong ng mga kilay nito. Pinilit niyang ngumiti bilang pagbati. Ngunit walang nagbago sa mukha nitong madilim pa rin. At last, you came,